Bumoto ka ba nung nakaraan? Bumoto po ako nakaraan. Marcos nga binoto ko eh. Ano nangyari? Walang nangyari. Tangin na bumisip. Puta. Putang ina siya pala. Addict din eh. Agad na agad. Pagka si Pastor Kibuloy, nadama eh. Si Kibuloy, ang ano ngayon ng pangalan, di ba? Sa New York nga, may billboard. Naku, panalo yan sigurado. Si Kibuloy. Oo. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Okay, so ganito muna tayo mag-vlog. Kalarating lang natin sa bahay, no? At galing tayo doon sa proclamation rally ng PDP Laban. At syempre, dahil kanina, habang papunta ako sa proclamation rally, may nakausap ako na in-drive driver. Actually, parang grab driver siya, no? Galit na galit siya kay Bongbong Marcos dahil isa siya sa mga naniwala doon sa ginto at yung mga kayamanan ng Marcos na gagamitin daw para pagandahin ang Pilipinas, payamanin ang Pilipinas. Galit na galit siya kanina. Pero pinalabas ko yung sama niya ng loob sa administrasyon ni Marcos. Pero hindi ko sinasabi na ako ay Duterte vlogger. At eto, maririnig nyo dito sa mga sinasabi niya kung gaano na talaga ka-frustrate ang mga tao sa Pilipinas dito sa kasalukuyang administrasyon dahil nga talagang nabudol talaga daw sila. Oo. At sinasabi niya pag nagsasalita daw si Marcos ngayon ay talagang galit na galit siya at pinapatay niya yung TV pakinggan niyo po mga kababayan, yung magugulat kayo sa galit talaga niya. Ito, panoorin po natin. Marami na talagang budol ngayon, kuya eh. Huwag ka na magpapabudol ulit ha. Bait-baitan eh, no? Nahanapi yung pala mga budol. Budol pala eh. Huwag ka na magpapabudol ulit, pati sa politika ha. Wala na, pakihirap yung politika rin. Bumoto ka ba nung nakaraan? Bumoto po ako nakaraan. Marcos nga binoto ko eh. Ano nangyari? Walang nangyari. Tangin na bumisip. Oo, tingnan mo ngayon. Ang daming adik. Ang dami na naman baliw sa kalsada, di ba? Ang dami na naman sir, siraulo. Ang daming baliw, mga nagsasalita mag-isa, yung mga... Paano, nasobrahan na naman sa shabu. Kaya nga nakakatakot kayo magbiyahe ng gabi. Maglabas sa gabi ngayon, hindi ko gaya dati na talagang may... Oo. Wala namang adik, mahal si tabahan ngayon, puro lubog na naman piso. Baliw na nga yung iba eh, yung iba pumapasok na sa Imbornal eh. Sobrahan na. Manood mo yan? Pumasok sa Imbornal eh. Oo. Wala namang pakialam yung ano eh, mga sa gobyerno eh. Ako na lang magkukulong sa sarili ko eh, kulong ko sa Imbornal. Saka matindi yung mga ano, no? Yung mga pinapatay yung anak, asawa, puta. Sira na masyado yung... Oo. Eh ngayon, parang ayaw mo na bumoto ah. Parang nakakabuisip na rin, parang wala rin. Ibalik natin yung mga Duterte para... Oo, kahit ako, ewan ko si Sara, tatakbo, hindi siguro. Tatakbo yan, hintay ka lang. Pero yun timing lang yan. Eh ngayon na ano nga, puta, galit na galit din yung kapatid yung dalawang lalaki eh. Si Basot kesa si Paolo. Naloko tayo, ginamit lang sila eh. Tangin na yun. Pagka nabi niya na, pagka yan natuloy yung impeachment na, kala yung mga Marcos hindi, wala. Hindi mapapabor sa inyo. Hindi mapapabor sa inyo yung mangyayari pag galing mga ang ginawa niya. Magkakagulo talaga, kuya. Oo. Kaya mo yung Iglesia ni Cristo. Diba, bumaba Iglesia? Oo. Tapos sabi nila, hindi daw kay Sara yun. Ano hindi kay Sara? Binudol tayo eh. Tapos ngayon nagbubudol na naman. Oo, nadali rin kasi kahit yung Duterte, di ba? Nadali ng salita nila Marcos eh. Oo, kasi sabi niya ipagpapatuloy yung drug war. Di ba dapat si Sara talagang tatakbo nun? Oo, panalo na si Sara nun eh. Napakataas sa survey. Nakiusap tong isa. Siyempre, pinakausapan, naggandaw ganyan. Ilang beses siya pumunta doon? 3 beses na sinuyo siya, ano? Kasi ayaw talaga eh. Ayaw, napapayag kasi yun nga, ang usapan nila, pagpapatuloy yung nagawa ni PRRT. Yung ano, yung drug war. Putang ina siya pala, addict din. Agad si Duterte.
Kaya nga ayaw ni Duterte, galit na galit nga si Duterte kay kay Sara. Kasi ba't ka pumunta dyan? Wala namang alam yan. Adik nga yan eh. Hindi naniwala. Ngayon, nadali siya. Pinag-iinitan siya ngayon. Siya ngayon ang pinag-iinitan kasi tumiwalag siya sa administrasyon. Di ba? Oo. Syempre, nagagamit na yung pangalan niya. Sa kanya na pumuputok yung mga kalokohan. Nagawa ng mga hinayupak na ayun, pinag-iinitan siya ngayon. Siya impeach. Kasi si Pastor Kibuloy, nadamay. Ina. Si Kibuloy, ang ano ngayon ng pangalan, di ba? Sa New York nga, may billboard. Naku, panalo yan sigurado. Panalo yan si Kibuloy. Oo. Panalo yan, kuya. Kasi itong ano ngayon, pinuin mo, simbahan, pinasok nila, inulo. Wala pang gumagawa nun. Kahit mga rebelde, hindi ginagawa yun. Matindi itong mga Marcos eh. Oo. Mga siraulo. Oo, kaya ako boboto ko talaga yung PDP laban para matalsik sila dyan. May sabi pa si Marcos no, na gawin 12-0 daw ito. Malabo yan. 12-0 para daw matuloy yung magagandang gawa. Putang ina. Ano, wala pa ginagawa. Wala pa sila nagagawa, 3 taon na sila. Oo, huwag na kayo magpapabutol. Ako straight ako, PDP laban, kuya. Kahit nung ako nung kay Duterte talaga ako, nung kahit ako, Duterte talaga binoto natin. Matitino yan. Kaso kasi nga itong nangyaring nakaraang eleksyon, siyempre, andikit si Sara wala lang, no choice na tayo, wala ka man si Lenny, iboto natin. Di ba? Hindi naman natin iboboto yun. Siyempre, ang nasa isip ko rin nun kasi, baka pag naging presidente ito si Marcos, yung yaman nila, baka yun yung maging susi para halimbawa. Yun ang pinalabas ng mga vloggers nila diba? Pagka nanalo, June 2022, makukuha na yung kayamanan. Kayamanan na ano nila, na pwedeng gamitin sa, kasi yung tatay talagang yun ang diba? Ginamit yung mga pera niya talaga para sa proyekto ng anak, wala ang puto. Wala yung kayamanan, hindi nila makukuha yun. Nakakaso yun sa Amerika lalo na ngayon, si Donald Trump na yung si Biden nga kakampi niya hindi niya nakuha yung kayamanan. Binudol lang tayo wala na, tingnan mo yung mga project ni Duterte, mga kalsada. Iwang-wang na naman. Sanggala, sayang. Sayang na naman. Ang ganda na ng ano natin. Tingnan mo itong yung Skyway mula dito sa Alabang papunta ng Norte, NLEX. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Dati, ilang oras ka magbabaybay ng EDSA papunta dun Tapos ito yung LRT LRT, kay Duterte yan. Duterte naman yan Kinang ni Marcos Gupal no? Kay Duterte pa yan yung may ginagawa pang subway, di ba? May ginagawa pang wala subway. Na. Hindi ba natuloy? Wala na. Walang budget Hindi naman binagyan ng budget sana mababawasan yung traffic, di ba? So panahon ni Duterte, ano na yun naghukay na kasi di ba ang Japan ang wala na kasi ayaw na nga ng Japan kasi nga ni Marcos. Di ba pag halimbawa si Duterte na ulit yan. Huwag ka mag-alala kuya, tatakbo si Sara. Pag hindi tatakbo yan, may sigurado pambato si Duterte na katulad niya. Baka yung isa sa anak niya sa dalawa na Alam mo yung pera natin kuya ng problema, pondo ng Pilipinas taon-taon, kahit 1/4 lang nun kaya ng pagdugtong-dugtongin ng buong Pilipinas. 1/4 lang na pondo sa isang taon ng Pilipinas. Palaki ng palaki yung utang. Tingnan mo yung utang natin yan, 16 trillion na. Wala pa sila nagagawa. Samantalang tiwangwang mga kalsada. Duterte, dami. Napunta mo pa yung sa Cebu na yung ginawang Cordoba. Alakandaan ka na doon? Butan, lupit nun. Ganda nun, sabi ko. Kasi nung minsan pumunta kami, may ginawang project sa airport ko asawa ko. May mga gondola, may ginagawa. Punta kami doon, pumasyal kami doon. Sabi, ito yung ginawa Duterte na pwede yung mga ganyang motor 125. Pwede, hindi naman expressway yun Nakapunta ka na ba ng Davao? Hindi pa ako nakapunta ng Davao. Cebu yung sir yung napunta ako. Subukan mo pumunta sa Davao. Mamamangha ka talaga. Akala mo wala ka sa Pilipinas Yun hindi ka po na doon, ang linis doon, ang mabait ng tao. Pwede ka maglakad-lakad kahit madaling araw, kahit saan ka pumunta.
Oo, dito, maglakad-lakad ka. Dito ngayon, dati sa Duterte, wala, ang linis dito. Oo. Problema dito. Oo. Ngayon, napakahirap na naman. Ipasok natin yung mga PTP, matitino natin, puro abogado, karamihan dyan. Oo, diba? Oo. Si Buloy, di ba kasama si Buloy eh? Si Pastor Kibuloy, number 1 sa amin yun. Tapos attorney si yung Bondok. Jimmy Bondok, attorney, si attorney Vic, attorney Margoleta, Si Margoleta. attorney JB Hinlo, puro attorney lahat yan. Yun, no? Si Margoleta. Hindi siya tumuloy. Ayun nga pala, mga baka No, pala siya, hindi siya tumuloy. Kasi di ba dapat kasama din sila yun? Oo. O sa dami ng iglesias, lusot na lusot yan. Tapos ang dami pa ng... Sa buong Pilipinas. Ang daming iglesia, ang daming Duterte supporter. Wala. Tibag na. Tuloy din na ano eh, gagawin yung mga... Wala pa yung ginawa nung isang araw, kahit presidente tumatabo, wala pa nakagawa nun. Si Pastor Kibuloy, mula Luzon, Visayas, Mindanao, may proclamation rally. Oo. Kaya, tsaka kung makapunta ka sa Davao, makapunta ka dun sa KOJC, akala mo paraiso eh. Yung ano niya, yung... Lahat ng pag-aari nila, akala mo wala ka sa Pilipinas. Akala mo paraiso. Lahat, kahit bundok, mas maganda pa yung kalsada doon sa bundok kaysa doon sa ano eh. Sa city. Maganda yung lugar, maganda yung kalsada sa city. Pero mas maganda doon sa loob. Ang gumagawa nun sila lang. Hindi sila nagbabayad ng engineer, mga construction, sila lahat kompleto yan. May engineer, may doktor. Oo, sa grupo nila lahat yan. Kaya pag napasok ka sa pag-aari ng kay OJC, nako, mamamangha ka talaga eh. Oo. Kaya number 1 sa amin yan si Pastor Kibuloy. Kita mo naman yung sigawan ng tao, talagang Tsaka nakakulong siya na wala namang kasalanan. Oo. Di ba alam nila pabor sila kay Duterte, di ba may mga siya nung palabas yan ng kay Duterte. Oo. Tsaka masama nito, isa si Kibuloy siya nagpanalo kay Marcos. Di ba yung SMNI? Diyan lang siya lumalabas eh. Diba? Oo, diyan lang siya lumalabas. Tapos helicopter ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy, mga bus ni Pastor Kibuloy, lahat ng sasakyan ni Pastor Kibuloy, gamit niya lahat yun. Tapos ipapakulong lang pala kasi gusto nilang manatili sa kapangyarihan. Susunod si Martin Romualdez, tapos yung anak niya, tapos si Jaime Marcos. Wala sa ayos. Talagang inano nga niya eh. Parang nilabag niya yung kasunduan nila ni Sara. Oo. Na sa 2028 si Sara dapat. Pagkatapos ni Marcos si Sara naman. Kaya lang kaya lang isang taon pa lang itong si Martin Romualdez nagpapakita na gustong maging presidente sa 2028. Kaya yun, nag-iba-ulay na sila. Hindi nila sinunod yung usapan, walang isang salita. Kaya ibalik natin ng baka Duterte para maubo siya mga magdanakaw dyan sa Yan dati may pandemya pa nun ha. Dali talaga yun sila pagkalimbawa. Yun mo, yung panahon ni Duterte may pandemic pa. Pero ang dami nagawa. Tuloy-tuloy pa rin mga proyekto. Sa kanila ngayon, wala namang bagyo nga. Hirap na hirap pa eh. Hirap na hirap sila solusyon. Diba? Anong bumagyo, bumaha sa buong Pilipinas. Di ba yung parang in-interview si Marcos na anong gagawin natin? Presidente yan, di mo alam gagawin mo. Gagawin natin, tapos countdown sa ulo. Kira ulo no? Gagawin natin. Kung presidente ka, hindi mo alam gagawin. Grabe, pinagluloko na nila mga tao. Tingnan mo, wala nang pera, PhilHealth, wala. Paano pag nagkasakit tayo? Yun nga inaano ni di ba si Tulfo, di ba yun? Oo. Sa PhilHealth. Yan si Ben Tulfo, okay yan. Si Ben Tulfo, pero yung Erwin tsaka Arabi, nawala na yung angas eh. Yung muko kay Marcos eh. Pero ewan ko lang, pero ako yun, hindi ako kung boboto man ako ng Tulfo, si Ben lang eh.
Akala ko si Maka High Blood yung sinakyan ko, kuya eh. Kalbo ka rin eh. Kalbo rin ako eh, oh. Kaibigan ko yun eh. Hindi mga high blood. Oo. Ito napapanood ko rin yung mga vlog. Kaibigan ko yun. Ngayon ang proclamation ng PDP laban doon sa Club Pilipino. Doon ako pupunta. Doon kayo pupunta kayo doon. Suporta tayo para may panalo natin to mga to. So, gusto natin magandang Pilipinas eh. Oo, baka mabalik ulit tayo matanggal yung mga adik dito. Kung halimbawa 10 taon ang termino ni Duterte. Mas mahaba pa eh. Kaso di ba may sakit na rin natin yung Duterte. Oo, matanda na. Saka matanda na. Ito, biro mo 80 years old na yun. Yun, di ba? Ang galing pa rin. Oo. Utak niya. Oo. Matalino pa rin. Nasa siya eh. Naglalaro. Sa Congress. Sa Congress eh, no? Ba talaga? Kung sasagot ko, hindi ka naman abogado eh. Akala nila masisilo nila si Duterte. Hindi nila kaya yun. Ako lang yun nyo. Yun yung mga polis. Hindi ako nag-utos sa kanila. Ako lang cargo ko yan lahat. Grabe. Ako nag-utos dyan eh. Oo. Boto ka kuya. Huwag kang Hindi, boto pa rin naman talaga ako. Pero yung kay Marcos na wala na. Pag doon mag-gali. Sayang. Kasi meron ngayon ayaw na bumoto eh. Kasi daw dadayain lang. Mas lalong hindi tayo mananalo pag di kayo bumoto. Kasi sa sobrang dami ng pera nila, kailangan talaga mas malaki yung lamang natin. Kasi si Duterte nga dinaya noon ng 5 million votes eh. Buti na lang malaki yung lamang. Oo. Di ba pag-ising putang ina biglang umabol, di ba? Lumaki yung lamang. Si Mar bago ako matulog, putang ang laki ng lamang eh. Pag-gising ko halos konti na lang makaabutan na. Oo. Kung hindi talaga ganun karami bumoto, wala, dali 5 million yung nawala. Kaya ngayon, di ba nag-print sila una ng 6 million na balota. Ang sabi nila, sisirain daw. Yun pala. Hindi pa sinisira hanggang ngayon. Baka yun ang gamitin nila, 6 million yun. Di ba? Oo. Kaya dapat yung mga kandidato natin makalamang ng 6 million or 7 million. Kaya kahit gamitin nila yun, talo pa rin. oo. Kasi yan ang mga diskarte nila eh. Kunyari sisirain. Pero hanggang ngayon wala pa tayo nakikita sinisira nila na 6 million na balota. Wala shoot na lang. Mga siraulo nga eh. Tingnan mo, yan na building yan ni Kibuloy. Yung may billboard dyan na nakalagay mukha ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy, di ba? Meron siya dyan. Meron siya dyan. Ang ginawa ni Martin Romualdez, binili niya yung magkabilaan na lote. Inipit niya yung building ni Pastor Kibuloy. Tapos tinakpan niya ng mga ano nila, mga LED nila. Ayan oh. Ayan. Oh, ayun kay Duterte, di ba? Yeah, kay Duterte. Oh. Tapos may Kibuloy yan. Ayan, yan ang opisina ng SMNI. Tapos yung building niya ng kabilaan, binili ni Martin Romualdez daw, sabi ng barangay dito. Oh, tingnan mo ay LED diyan oh. Yan, kay Martin Romualdez yan. Saka itong kabila, tatakpan yan. Ginagawa yan oh. Ano yan, kino-construct yan eh. Oh, ito kay Pastor Kibuloy yan. Oh, ayan, okay, ayan. Ito, tinatakpan nila oh. Yan. Oo. Kaya nakikita ng tao yung ginagawa nila. Kaya hindi na talaga sila iboboto. Iboto natin si Pastor Kibuloy. Ang maganda plan ni Pastor Kibuloy. Bossing. Oo. Tsaka si Bongo. Si Bongo yun. Oo. Sa malasakit niya talagang magpapakinap